Hello guys, welcome po ulit sa aking TV channel Aris Vlog ng Zamboanga del Norte. At kumusta po kayong lahat, aking mga viewers? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At dito ako ngayon sa may port ng Santa Maria, Siucon, Zamboanga del Norte. At hinaharap ko ngayon itong bundok sa harapan ko. Ayan, merong kasing history dyan na noon ay panahon pa ng Spanish. May ano kasi dyan, kuta na noon ay wala pa akong cellphone. Nakyat namin dyan na merong butas at merong hagdanan, merong triangular na bato dyan sa itaas at iniwan noon ng Spanish nung panahon ng sila ay nakatira dito na almost 300 years dito sa Pilipinas. So dito sa lugar na ito ng Santa Maria, Siucon, Zamboanga del Norte, ay dito sila noon yung mga ano nila, galyon, sabi-sabi ng mga mangingisda dito dyan sa lugar na yan ay merong 3 galyon dyan na noon ay lumitaw pa sa tagal ng panahon ay na ano na dahil sa nabubulok na ay nalunod dyan sa luok na yan. Yung galyo na yan ay sabi-sabi noon mayroon daw mga karga na mga kayamanan siguro na wala nang mga live painters dahil sa tagal ng panahon ay parang history na lang sa lugar. So itong port ng Santa Maria, so itong nakadaong dito na barko ng Shimmer rin to nakadaong dito kasi repent sila dito sa lugar. Ayan. Kasi ang Port Santa Maria ay kung may bagyo ay dito pumasok yung mga barko na dumaan, nagtatago dito kasi dito ay pwedeng makapagtago ang mga barko kung pangit yung panahon o may malaking alon diyan sa labas. So ito yung Port Santa Maria, Siucon, Zamboanga del Norte. At dito noon 1990s, dahil wala tayong high-tech na cellphone, ay nagpasisid ako dito noon. Nagpasisid ako dito kasi ang lugar na ito dahil nauna yung Spanish, may ano dyan na lunod na 3 galyon dyan sa loob. Kasi ano ito galing ka sa labas ay ano dito, walang alon na pumasok dito. Dahil karamihan dito kasi noon mga dumaan na mga bagyo ay dito magtatago yung mga malalaking barko at maliliit, dito magtatago sila sa loob. Yan, kasi ano dito malapad yung area. Kasi sa likod na ito ng barko ay may ano pa doon sa unahan. Ayan. At ang history kasi dito sa pagkatapos ng Spanish, may history din ng World War II dito. Dito ay maraming history na iniwan ng mga Japanese Imperial Army. So diyan sa itaas ng bundok na yan na noon 1990s ay medyo ano pa yung mga tuhod natin, aakyat-akyat pa ng mga bundok diyan. Marami kasing ano dito na marker ang nakikita ko. At diyan sa
punta na yan ay merong bilog na butas sa pangpang, sa butas sa ano sa pangpang na may mga bato, may butas diyan. Siguro almost 1 meter yung bilog niya. At diyan sa ano, sa sakyan na yan, may ano kasi, nagpasisid kami diyan noon, 1990s ay meron kasing ano diyan, kabaong na merong angkla, kadina at kabaong. At merong nakikitang dalawang drums diyan na noon ng yung sinusula namin na mga divers namin, ay may nakikita sila diyan noon na dalawang drums na merong, sabi nila ay merong marka na EU-55. Dalawang drums yun, may marka na EU-55 at malapit sa kabaong na merong malaking angkla, kadina, at estimated na yung kabaong ay sabi nila 4x4x8 at nailibing na rin yung katawan. Kukunti na lang makikita yung katawan ng kabaong. So dito kasi yung dagat na ito ay maraming barko dito nagtatago panahon ng bagyo. Kaya maraming nakapagsabi na mga divers dito na mangingisda ay maraming mga angkla dito sa lalim, sa loob dito. At mayroong katawan na kabaong, di malaman kung anong laman na iniwan dito sa mga during World War II. At dito sa bundok, so ito, may mga bahay-bahay dito. Ayan. Ito yung lugar ng port ng Santa Maria, Siupon, Zamboanga del Norte. So may nakadaong dito na barko. Minsan nagdaano dito, unloading sila dito ng simento galing Iligan at nagbibiyahe sila dito. So itong lugar na ito ay siguro kung may ano lang, wala kasi tayong mga high-tech na gamit. Yung mga kabaong na nakikita ng mga kaibigan natin dito ay siguro makukuha siguro kung kan. Kasi ang ano dito, nung panahon nang nagpasisid ako dyan ay nasa estimated na 28 to 30 meters dyan sa gitna na yan. Dyan sa kabilang punta at dito sa punta na yan ay estimated nasa gitna kasi kami noon. Nasa 28 to 30 meters yung lalim papunta sa ilalim galing sa ibabaw ng dagat. At doon nakikita ang binabanggit ko na dalawang drums na may tatak na EU-55 at malapit sa yung malaking angkla, kadina at yung kabaong. Maraming kabaong dito, sabi ng mga kaibigan ko. Noon ay iwan ko kung may nakakuha naman dito. O wala namang barko na ano dito. Siguro kung may ano may mga high-tech na gamit pakukuha siguro. So ito lang guys. Sana magugustuhan nyo itong binibideo ko at paki-like and subscribe po sa aking TV channel. Aris Vlog ng Zamboanga del Norte. Salamat po.